Yung batang babae na nakasuot ng punit-punit na damit, mahigpit na niyayakap yung lagnat na lagnat niyang baby brother habang nagmamadaling pumasok sa ospital, nagmamakaawa ng gamot. Pero sa halip na tulong, puro pang-aalipusta lang ang natanggap niya mula sa sariling tiyahin na nurse doon. Sa gitna ng kawalang pag-asa, biglang dumating yung isang milyonaryo na parang natulala sa nakakalungkot na tanawin. Yung ginawa niya, ikinagulat ng lahat sa ospital at tuluyang binago ang kapalaran ng dalawang batang yon. Bago tayo magsimula, mag-iwan ka muna ng comment tungkol sa kwentong ito. Bigyan mo kami ng score mula 1 hanggang 10 kung ayos ka lang ba. Kung may gusto kang ibahagi, nandito lang ako para makinig. Sana makahanap ka ng sandali para magmuni-muni habang pinapanood mo ang mga kwentong ito na nakakaantig ng puso. Mga kwento ng tapang at katarungan. Sa mga kumikislap na alaala ni maliit na Grace Carter, ang maliit na bahay sa suburb ay may amoy ng apple pie na niluluto ng nanay niya tuwing umaga at ang tawa ng tatay niya tuwing iniikot siya sa mga bisig niya. Ang tatay niya ay karpintero, magaspang ang mga kamay dahil sa calluses pero laging malambing, palaging bumulong. Ate, anuman ang mangyari sa buhay, palagi kang may masasandalan. Ang mabait nilang nanay, ang buhok niya ay maayos na nakatali. Nakaupo sa tabi ng bintana habang naghahabi ng mga damit, palaging matiisin ang mga mata niya. Diyan lumaki ang dalawang magkapatid sa isang payapang at mainit na tahanan, pero nawala lahat ng yun sa isang gabi lang. Mabilis kumalat ang apoy mula sa fried na kable, nilamon ng kahoy na bahay. Nagmadaling pumasok ang tatay para hilahin palabas ang mga bata. Sumisigaw ang kanilang ina habang itinutulak si Grace at ang bagong silang na si Noah palabas ng bintana gamit ang huling lakas niya pero naubos siya ng apoy. Nang dumating ang mga bumbero, mahigpit pa rin na magkahawak ang mag-asawa. Si Grace na 7 taong gulang pa lang, yakap ang braso ng pulis habang umiiyak hanggang sa mawalan siya ng boses, nakatitig sa bumabagsak na bahay na parang pinapanood ang langit na nagkakawatak-watak. Mula noon, wala na silang mga magulang at ipinadala sila upang manirahan sa kanilang tiyuhin at tiyahin. Nasa syudad na ngayon, sa masikip na apartment sa Los Angeles, wala nang bakas ng init ang naramdaman. Ang amoy ng alak na hinaluan ng aso ng sigarilyo ay dumidikit sa mga dumudurog na pader. Si Richard Thompson, ang tiyo, ay naglakad ng hindi matino mula sa upuan, may hawak pa ring walang laman na bote. Ibinaling niya ito sa lababo at nabasag ang salamin na may matalim na putok. Tapos sumigaw ng may hilo, "Linisin niyo itong lugar, hindi ko matiis ang kalat na to. Kung hindi ito magiging malinis, huwag kayong umasa ng hapunan bukas." Napanginig si Grace habang mahigpit na niyayakap si Noah, ang 8 buwang gulang na bata, na humihingal. Namumula ang mga pisngi niya, ang mahihinang iyak niya parang talim ng kutsilyo. Tahimik na nagsalita ang babae, nanginginig ang boses. "Tito Noah, naglalagnat siya, pakiusap, kaunting gamot lang, hindi siya makahinga ng maayos." Lumikot si Richard, kumikislap ang mga pulang mata niya habang nilalapitan ang mga salita niya na parang latigo. "Gamot? Mukha ba akong doktor? Saan mo kukunin ang pera para bilhin yan? Sobra pa akong nagpapakain sa inyo mga ulila. Huwag kang mag-atubiling humingi pa ng sobra." Bumagsak si Grace sa kanyang mga tuhod, niyayakap ang kanyang kapatid habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. "Pakiusap po, tito. Kahit minsan lang, maliit pa siya, mamamatay siya kung walang gamot. Magtatrabaho ako, maghuhugas ng pinggan, maglalaba buong gabi, basta iligtas niyo siya." Napangiti ng mapait si Richard, nilulunok ang alak, isang tunog na nagpaiyuko sa kanya. Lumapit siya, halos magdikit ang mukha nila, amoy alak ang bumungad sa ilong niya. "Makinig ka ng mabuti, wala akong pakialam kung mabubuhay o mamamatay ang bata mo. Kung mamatay kayong dalawa, mas okay pa, isang bibig na di na kailangang pakainin, isang welfare check na di na masasayang, gets mo?" Natigilan si Grace, parang nanikip ang kanyang lalamunan. Yung malupit na mga salita niya ay dumurog sa puso niya na para bang mga patalim, at bigla sumagi sa isip niya yung mga alaala ng kanyang mga magulang, yung matatag na mga bisig, yung banayad na mga ngiti,
yung pangakong poprotektahan siya. Pero ngayon, imbes na init ng pagmamahal, puro walang awa na tawa lang ang naririnig, kasabay ng tunog ng mga bote na gumugulong sa sahig. Pinilit niyang bumangon yung maliit na batang babae. Nanginginig ang mga kamay habang hawak-hawak niya yung may lagnat na katawan ni Noah. Hindi siya pwedeng umasa sa tiyon niya, hindi siya pwedeng maghintay ng himala. Sa apartment na ito, dinukot ni Grace yung pinto at pumasok na may malamig na hangin ng gabi na pumapasok sa ilalim ng manipis niyang kwelyo. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan, nakayuko ang ulo at bumubulong kay Noah habang luha ang pumapatak sa noo niya. Tahan lang, maliit na kapatid, dadalhin kita sa ospital. Huwag mo akong iwan, Noah. Sa harap nila, kumikislap ang pulang sign ng emergency sa madilim na kalsada. Biglang tumakbo si Grace, hingal na hingal. Pakiramdam niya ay manghihina na ang mga maliit niyang paa. Bumukas ang mga glass door at sumalubong ang maliwanag na puting ilaw sa dalawang bata, parang isang huling himala. Sa isang saglit, naniwala siyang nakahanap na siya ng ligtas na lugar. Pero nang tumingin si Grace pataas, biglang bumagsak ang puso niya. Sa likod ng reception desk, ang night shift nurse ay walang iba kundi si Jennifer Miller, ang tiyahin niya. Lumaki ang mga mata ni Grace, parang huminto ang hininga niya sa takot at lungkot, na parang ang tanging takbuhan niya ay biglang inagaw ng marahas. Huminto si Jennifer. Lumaki rin ang mga mata niya sandali sa gulat, tapos ay lumiit ng matindi, naglalagablab ang galit sa mga ito. Ang mukha niya ay malamig na, matigas, at halatang may pagkamuhi. Pinisil ang labi niya ng mahigpit. Mas mahigpit na niyakap ni Grace si Noah. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Biglang naglaho ang kahit anong mahinang pag-asa na dala-dala niya, pinalitan ng matinding takot. Natuwa si Grace nang makita ang mga matang tumitig kay Jennifer. Mahigpit niyang hinawakan si Noah. Nararamdaman ang panginginig ng katawan nito sa kanyang mga bisig. Hindi na siya umiyak. Nilunok ang luha niya na parang alam niyang kapag umiyak siya, lalo lang lalala ang galit ng babae. Kakakatapos lang ni Jennifer Miller sa kanyang duty. Suot pa ang pulang uniforme ng nurse nang lumabas siya mula sa likod ng reception desk. Biglang huminto siya nang makita si Grace na nanginginig habang mahigpit na niyayakap si Noah. Agad na nanikip ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay kumikislap ng galit at pagkamuhi na parang ang dalawang batang ito ay pabigat lang na nakakainis sa kanyang paningin. Diyos ko, bumulong siya sa pagitan ng ngipin. Akala ko panaginip lang, pero hindi. Sila nga tong dalawang parasitiko na nangahas pang dumating dito. Ano ba ang gusto niyo ngayon? Yumuko si Grace at niyakap ng mas mahigpit si Noah. Ang maliit na katawan niya ay nag-aalab sa lagnat. Ang hininga niya ay mababaw at mabilis, habang ang maliliit niyang kamay ay pilit kumakapit sa damit ni Grace. Kinikiskis ni Grace ang labi, nanginginig ang boses niya. Tita, pakiusap, sobrang taas ng lagnat ng kapatid ko. Kunti lang po, isang tableta lang sapat na. Mabilis na sumilip si Jennifer sa pasilyo at napansin ang ilang pasyente na nakatingin ng matindi. Napakatigas ng mukha niya, saka hinawakan ang payat na braso ni Grace at hinila papasok sa maliit na kwarto sa gilid na ginagamit sa pag-iimbak ng gamot. Sa malabong ilaw ng masikip na lugar, nakatayo si Jennifer sa ibabaw niya, malamig ang mga mata. Makinig ka mabuti, hindi ito libreng botika. Ang gamot dito para sa totoong pasyente, hindi para sa mga walang kwentang parasitiko tulad mo. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Nangangatog si Grace, hawak pa rin ng mahigpit si Noah habang pumapatak ang luha sa naglalagablab na pisngi niya. Patuloy siyang nagmamakaawa, nanginginig ang boses. Tito, hindi na kaya ng kapatid ko. Pag may pera na ako, babayaran ko, promise. Tumawa si Jennifer ng matalim, parang kutsilyo ang tunog na sumirit sa hangin. Promise? Anong pera ang meron ng isang payat na nilalang tulad mo? At huwag mo na akong tawaging tito, wala akong pamilya na kasing kahiya-hiya mo. Biglang umubo ng malakas si Noah, ang iyak niya'y palpak at umaalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Dinikit ni Grace ang noo sa kanyang mga mata na puno ng luha. Mahigpit na humahawak sa manggas ni Jennifer habang paulit-ulit na nagsasabi, pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko.
pero ang natanggap lang niya ay malamig na pag-iling ng ulo at tingin na puno ng paninibugho. Pumush si Jennifer sa braso ni Grace. Halos mahulog si Noah mula sa pagkakahawak niya. Isang matalim na buntong hininga ang sumunod, parang kutsilyo ang tindi. Linawin mo to, kahit man lang magluhod ka dito, hanggang umaga. Hindi nyo rin makukuha yung sinabi ko sa inyo, wala kayong kwenta dito sa lugar na to. Nawalan ng balanse si Grace at bumagsak sa malamig na puting tile na sahig. Lalong umiyak si Noah. Ang iyak niya ay umalingaw-ngaw sa hallway, kaya napansin ng ilang babae na naghihintay sa kanilang appointment. Isa sa mga ito na mukhang batang ina ay lumapit pero natigilan ng mapansin ang matinding tingin ni Jennifer. Hindi nagsalita. Tahimik na lumayo ang babae hawak ang anak niya, iniwan ng isang nakakabiglang katahimikan. Isang batang doktor ang naglakad, suot pa ang kanyang puting coat na malinis pa, ang mga mata niya ay may bahagyang pag-aalinlangan. Huminto siya nang makita si Grace na yakap-yakap ang kanyang nakababatang kapatid sa sahig. Bumuka ang bibig niya na parang gustong magsalita, pero nagatubili siya. Tiningnan siya ni Jennifer ng matalim. Dr. Allen, may trabaho ka pa sa emergency room, huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay. Siya si Dr. David Allen, bagong graduate na residente na hindi pa sapat ang tapang para makipagsabayan sa veteranang nurse na si Jennifer. Mas mahigpit niyang niyakap ang file sa kamay niya. Bumigay siyang bahagya at dali-daling naglakad palayo. Iniwan si Grace na tanging ang unti-unting nawawalang tunog ng mga yapak lang ang naiwan. Ibaba ni Grace ang ulo, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi at sumisipsip sa kanyang kwelyo. Patuloy na umiiyak ang kanyang baby brother, ang lagnat niya ay sobrang init, bawat putol-putol na hikbi ay lalo pang nagpapasakit sa kanyang puso. Mahinang bumulong siya na parang siya lang ang nakakarinig, sana may tumulong sa kapatid ko. Ikinros ni Jennifer ang mga braso, itinaas ang likod, at pinatinig ang kanyang matinis na tinig ng sapat para marinig ng buong pasilyo. Makinig kayo lahat. Babaeng umaasa sa ayuda to, na wala na mga magulang niya, tapos ngayon nandito siya nang hihingi ng gamot. Kung may awa sa kanya, dalhin niyo na sa bahay niyo kasi hindi ko responsibilidad. May narinig na pang-aasar na tawa mula sa isang gwardya na nakatayo malapit sa pinto. Punong-puno ng pangungutya ang tono niya. Sa lungsod na to, hindi nauubusan ng mga eksenang ganito. Kung aalagaan namin lahat ng nangangailangan, matagal nang nagsara ang ospital. Numula ang pisngi ni Grace, nagdilim ang paningin niya. Bawat salita parang asin na kinuskos sa sugatang balat. Naalala niya ang mga magulang niya. Hawak ng ama niya ang kamay niya habang dinadaanan nila ang palengke, ang lulabay ng nanay niya na dati nagpapatulog kay Noah. Ngayon ay puro masasakit na salita na lang ang natira. Si Noah ay napahagalpak ng mahabang ungol, tapos nanahimik ng ilang segundo, kaya nagpanik si Grace habang ginugulo siya. Noah, gising ka, huwag kang matulog, kailangang buksan mo ang mga mata mo. Sa desperadong sandali, gusto niyang lumuhod sa harap ni Jennifer, pero ang nanginginig niyang mga tuhod ay hindi na kaya pang suportahan siya. Bumagsak siya sa malamig na tile ng sahig, mahigpit na niyayakap ang kapatid, ang mga mata niya nakatitig sa deformed niyang anino. Sa ilalim ng matinding ilaw na fluorescent, walang lumapit, walang humablot ng kamay, ang tanging narinig ay ang hikbing nanggaling sa sira-sirang kabayo ni Noah na umalingaw-ngaw sa puting pasilyo. Umiling si Jennifer, bumalik sa reception desk, at ang huli niyang salita ay bumagsak na parang martilyo sa mabigat na hangin. Wala akong panahon na tumayo dito at makinig sa pag-iyak nyo. Dapat kayong magpasalamat na hindi ko tinawag ang security para paalisin kayo. Yumuko si Grace, mahigpit na hinawakan ng maliit niyang kamay ang mga daliri ni Noah sa malamig at walang buhay na pasilyo ng ospital. Unti-unting nawala ang huling sinag ng pag-asa sa loob niya nang biglang marinig ang tuloy-tuloy at matyagang yabag ng leather na sapatos mula sa dulo ng pasilyo. Walang nagsalita pero may kakaibang katahimikan na bumalot sa paligid.
Napangisi si Jennifer at tumingin pataas. Tumingala si Grace na may mga luha sa mata at nakita ang isang lalaking nasa gitnang edad na papalapit sa kanila. Matindi ang tingin niya, ang mukha niya na bakas ang pagod. Ang mahabang Amerikana niya ay may alikabok mula sa daan. Huminto siya at nakatingin kay Jennifer na unti-unting lumalayo. Tumagas ang malalim at may utos na boses niya sa hangin. Biglang huminto ang matalim na utos na ikinagulat ng lahat sa pasilyo. Bumaling si Jennifer. Nanlahi ang mukha saglit. Lumapit pa ang lalaki ng ilang hakbang. Ibinaba ang tingin sa dalawang nanginginig na bata sa sahig, tapos itinaas ang ulo. Bawat salita niya ay may bigat at lamig. Anong nangyayari dito? Hindi makapagsalita si Grace. Huminga ng mabigat si Noah, kalahating nakapikit ang mga mata. Kakapunta lang ni Jennifer na lumihis ng tingin nang bigla siyang pinatigil ng hindi inaasahang utos, na para bang may sumuntok sa kanya, nang ma-realize niya kung sino ang dumating. Napakalaki ng mga mata niya sa gulat. Si Michael Johnson pala yon, ang chairman ng ospital. Napakatigas ng mukha niya, pero ramdam na ramdam ang kaba. Nanginig ang boses niya kahit pilit niyang pinipigil ito. Chairman Johnson, ano po kayong ginagawa dito sa ganitong oras? Tulog ang buong pasilyo sa katahimikan. Sa mga mata ni Michael Johnson, ang lalaking yon ay hindi umalis sa tabi ng dalawang batang nanginginig sa kanyang mga paa. Yumuko si Michael at mahina niyang inilagay ang matibay na kamay sa balikat ni Grace. Tinutulungan siyang tumayo mula sa malamig na tile na sahig na may manipis na tela lang sa ibabaw. Ramdam niya ang payat at marupok na katawan ng bata, ang liit niya at ang gaan. Parang nagbubuhat siya ng walang laman na bag sa paaralan, hindi isang 7 taong gulang na bata. Pinalagay niya ang isa pa niyang kamay sa noo ni Noah at agad niyang naramdaman ang matinding init na nagmumula sa maliit na katawan ng bata. Nagkulubot ang kanyang noo at nilingon si Jennifer. Ikaw ang nurse na nakaduty ngayong gabi, di ba? Malalim at matatag ang kanyang boses. Ipaliwanag mo sa akin kung bakit may batang may ganitong taas ng lagnat na iniwan lang mag-isa sa hallway. Humakbang si Jennifer ng bahagya pa atras, hawak ang manggas ng kanyang puting coat. Sinubukan niyang ayusin ang sarili, nanginginig ang mga labi pero pilit na nagpakatatag ang boses. Ginoo Chairman, kakukuha ko lang ng bata kasi nga abala ako sa pag-check ng file ng pasyente. Pinutol siya ni Michael bago pa siya makapagtapos. Huwag kang magpalusot, nakita ko mismo kung paano mo tinulak yung batang babae sa sahig sa harap ng lahat. Biglang naging tahimik ang hallway. Nagpalitan ng tingin ang mga tao na naghihintay ng kanilang turn. Unti-unting nawala ang mga bulong hanggang wala nang naririnig. Walang sino man ang nangahas na makialam, pero lahat ay nakaintindi na may malalang nangyayari. Tumingala si Grace kay Michael. Ang mga mata niya na may luha ay kumikislap na may bahagyang pag-asa. Hinawakan niya ang dulo ng Amerikana ni Michael at bumulong, natatakot na baka mawala lahat kung lalakas ang boses, pakiusap, iligtas mo ang kapatid ko. Kumindat si Michael, saka yumuko at iniangat si Noah mula sa mga bisig ni Grace. Ramdam niya ang init ng katawan ng bata na sumisiklab sa kanyang mga kamay. Sandali lang, bumalik bigla ang mga lumang alaala. Ang sarili niyang maliit na anak na babae na nakahiga sa ospital, may lagnat, hirap huminga, nanghihina at nagmamakaawa. Noon, nawala sa kanya ang lahat. Ngayong pagkakataon, nangako siyang hindi na mauulit ang trahedya. Bigla naman, may isang batang nurse na tumakbo palabas mula sa katabing kwarto. Ang blonde na buhok niya ay mabilis na tiniklop pabalik at may hawak pa siyang tray ng mga gamit. Siya si Emily Carter, isang staff na bago lang sa ospital nang hindi pa umabot ng 1 taon. Huminto siya bigla, halatang nagulat sa mga mata niya. Nakita ni Emily ang chairman ng ospital na may bit-bit na batang may mataas na lagnat, kaya dali-dali niyang inilapag ang tray at lumapit agad. Ginoong Johnson, kailangan agad ng batang ito ng emergency care. Kapag naghintay pa tayo, kahit ilang minuto lang, malalagay sa panganib ang buhay niya. Bahagyang tumango si Michael
Sa kanya dinala si Noah diretso sa emergency room. Hindi siya lumingon, pero ang tinig niya ay matalim at malamig na parang talim ng kutsilyo habang tinatawag si Jennifer Miller. Bukas ng umaga, inaasahan ko ang kompletong ulat tungkol sa ginawa mo. Naramdaman ni Jennifer ang pagkakaba, lumaki ang mga mata niya at nanahimik. Hindi pa niya kailanman nakita ang chairman na sumisigaw ng diretsyo sa mukha niya. Kumalat ang takot sa dibdib niya, mas malamig pa kaysa hangin ng aircon sa hallway. Hinabol siya ni Grace, basa ang mga paa niya sa pawis, hindi nagtangkang lumayo sa anino ng mahabang Amerikana ni Michael. Bumukas nang bigla ang pinto ng emergency room. Pumuno ng matinding puting ilaw ang loob. Mabilis na kumilos si Emily, inihanda ang kama sa ospital, inihugot ang mga kagamitan, at sinalubong si Grace na ipahiga ang kapatid niya. Hawakan mo ng mahigpit ang braso ng kapatid mo para mabigyan ko siya. Ang bakuna sa lagnat, malambing, ngunit matatag na sabi ni Emily. Paulit-ulit na tumango si Grace, nanginginig ang mga kamay habang mahigpit niyang hawak si Noah sa kanya. Iba talaga ang batang nurse na ito kay Aunt Jennifer, walang pang-iinsulto sa mga mata, walang masasakit na salita, puro pagmamadali at kabaitan lang. Humilik ng mahina si Noah nang tumusok ang karayom sa balat niya, tapos nanahimik. Humawak ng hininga si Grace, nakatitig sa kanya, takot na ang mga luha ay dumadaloy sa pisngi niya. Pero hindi niya inakalang pakakawalan siya. Nakatayo si Michael sa tabi ng kama, nakatuon ang mga mata sa mahina at marupok na tibok ng puso ng bata. Pinisil niya ng sobra ang kamao niya na muntik ng magasgas ang mga kuko sa palad niya. Isang oras ang lumipas, bumalik si Emily para sukatin ang lagnat ni Noah, tapos inilapag ang thermometer habang humihinga ng maluwag. Bumaba na yung lagnat niya, okay naman siya ngayon pero kailangan pa rin siyang bantayan ng mabuti. Nang marinig ito, biglang umiyak si Grace. Inilubog niya ang mukha sa braso ng kapatid niya, umiiyak habang bumubulong. Noah, magiging ayos ka. Di mo ako pwedeng iwan. Dahan-dahang inilagay ni Michael ang kamay niya sa balikat ni Grace at pinatpat. Kalmado lang, ang galing mo. Dahil hawak mo siya ng mahigpit. Na-save namin siya ng tama ang oras, ang simpleng mga salita ay may bigat na hindi masukat. Tumingala si Grace na may luha sa kanyang kayumangging mga mata na kumikislap sa pasasalamat. Salamat. Kung hindi dahil sa'yo, kuya ko. Naputol ang kanyang boses, hindi na niya matiis pang magpatuloy. Tahimik muna si Michael sandali, tapos nagsalita ng may matibay na paninindigan. Walang sino man ang iiwanan ka ulit. Aalagaan ko ang kapatid mo at pati na rin ikaw. Tumingala si Emily kay Michael. May halong gulat at paghanga sa kanyang mga mata. Hindi pa niya kailanman nakita ang chairman na ganoon kaseryoso. Ipinakita niya ang lambing sa bata sa hallway. Nakatayo si Jennifer, na parang bato, hawak ang pintuan, nang hindi niya namamalayan, may takot na kumakapit sa dibdib niya. Alam niyang maaaring matapos na ang karera niya sa isang gabi lang. Unti-unting humupa ang tensyon nang maging pantay ang hininga ni Noah. Nakaupo si Grace sa tabi niya, mahigpit ang kapit ng maliit niyang kamay. Umupo si Michael sa isang upuan malapit doon, hindi inaalis ang tingin sa dalawang bata. Lahat ng tunog sa labas, ang tawag ng mga numero, mga yapak, ang ingay ng mga makina. Naging malabo na lang sa background. Ang mahalaga lang ay yung mga mahihinang hininga na unti-unting lumalakas. Nang matapos ni Emily ang huling pagsusuri niya at maisulat lahat, lumingon siya kay Michael. Mr. Johnson, magpapatuloy ako sa pagbabantay sa kanya, pero kailangan din ng anak niyo ng pahinga. Tumango si Michael, pero napansin niyang nakaupo pa rin si Grace, hindi bitin ang hawak sa kamay ng kapatid niya. Maingat siyang nagsalita. Mapagkakatiwalaan mo siya. Ligtas ang kapatid mo. Pangako ko yan. Nag-atubili si Grace, tapos tumango. Pero imbes na umalis, idinikit niya ang ulo niya sa gilid ng kama. Pabigat ang mga talukap niya sa pagod, pero hindi niya bitin ang maliit niyang kamay kay Noah. Parang takot na kung pakawalan niya kahit sandali, mawawala siya. Pinanood ni Michael ang eksena, sumikip ang dibdib niya, bumulong sa sarili, parang nangangako na hindi na niya kayang balikan.
Nawalan na ako ng anak ko minsan at karapat-dapat ang dalawang batang ito ng mas maayos na pag-aalaga. Sa labas ng salamin ng ospital, nagsisimula ng magbukang liwayway ang gabi, pinalitan ng maputlang liwanag ng madaling araw na sumisilip sa pasilyo na amoy pa rin ng antiseptic. Tumigil si Michael ng matagal na sandali, sa kadahan-dahang hinigpitan ang kanyang kamay sa balikat ni Grace. Hindi na siya nagsalita pa at sinalubong niya ang tsuper na ihanda ang kotse. May makapal na jacket na nakahaplos sa mga balikat ng maliit na babae habang hindi niya pinakakawalan ang maliliit niyang mga kamay kay Noah. Inilagay ni Emily ang mga kinakailangang bote ng gamot sa isang bag, nagbigay ng ilang madadaling tagubilin at yumuko para magpaalam. Dumampi ang mga gulong sa marmol na sahig, gumulong ng maayos ang tunog. Pumasara ang pinto ng kotse, inihiwalay sila mula sa malamig na puting mga ilaw ng ospital. Ang itim na sedan ay dumadaan sa isang kalye na may mga puno sa gilid. Nilalampasan ang mga matataas na bakal na gate at mga pader na bato na tinatakpan ng mga halamang ivy. Nakaupo si Grace sa likurang upuan, mahigpit na yakap si Noah sa kanyang mga bisig, at nakatuon ang mga mata niya sa bintana. Dahan-dahan na lumilitaw ang mga malalaking bahay, mga kupola na kumikislap sa liwanag, malalawak na balkonahe na may malilinis na puting hagdan, parang mga kwento ng engkanto na dati ikinukuwento ng kanyang ina. Lumitaw sa tanawin ang mansyon kung saan nakatira si Michael Johnson. Tahimik ngunit napaka-imposante, ibang mundo mula sa maliit at masikip na apartment ni Uncle Richard na laging may amoy ng alak. Napakagat ni Grace ng kanyang labi at dumikit siya sa pinto ng kotse, hindi niya inangahas na magsalita, hinawakan lang nang mahigpit ang kapatid niya habang humihinto ang sasakyan sa harap ng mga automatic na gate. Bumaba ang driver na nakaitim na suit, yumuko para buksan ang pinto. Ang pangalan niya ay William. Siya yung driver ni Michael ng halos 10 taon, kilala sa pagiging kalmado at tahimik. Bahagyang yumuko si William para batiin ang dalawang bata, puno ng awa ang mga mata niya kahit hindi siya nagsalita. Dinala ni Michael si Noah palabas ng kotse, tapos bumalik siya kay Grace. Inabot niya ang kamay, ang malalim niyang boses na may init. "Pasok ka, ligtas ka dito." Nag-aatubili si Grace, natigilan ang maliliit niyang mga paa sa puting graba. Tumingin siya sa malaki at mabigat na pintuan. Sa liwanag na lumalabas mula sa loob, biglang nakaramdam siya na maliit siya, na hindi siya bagay doon. Pero nang umiyak ng mahina si Noah, agad siyang sumunod, hawak ang gilid ng Amerikana ni Michael. Sa grandeng bulwagan, kumikislap ng maliwanag ang kristal na chandelier, may mga malalaking painting na nakaayos sa mga pader, at ang makintab na marmol na sahig ay nagpapakita ng kanilang mga anino. Nakatayo si Grace, labis na namangha, malaki ang mga mata niya. Pero agad siyang umatras sa sulok na parang natatakot madumihan ang magandang lugar. Direktang pumasok si Michael sa sala at nagsenyas sa katulong na nakaabang na. Siya si Helen Parker, isang babae na nasa early 50s, may pilak na buhok na maayos ang pagkakakandado, mukha niyang seryoso pero mahinahon. Siya na ang nag-aalaga sa bahay mula pa noong buhay ang asawa niya. Napahinto si Helen nang makita ang mga bata, ngumiti, at yumuko habang mahina ang boses. "Kumusta mga anak? Ihahanda ko ang kwarto para sa inyo ni Kuya." Yung ulo ni Grace ang ibinaba niya, mahina ang boses. "Salamat po, ma'am." Pag-alis ni Helen, nilapag ni Michael si Noah sa malambot na sofa, niluwag niya ang kanyang kurbata, sinuksok ang manggas ng kanyang damit, at awkward na sinubukang ihanda ang bote ng gatas. Hindi niya maalala kung kailan niya huling hinawakan ang bote. Sobrang init ng tubig na nilagay niya, nagbuklod-buklod ang formula, tapos natiltil niya ang bote at tumapon sa kahoy na mesa, nag-iwan ng malawak na puting mancha. Bigla na lang tumayo si Grace, instinctively. "Ako na lang ang bahala, sanay na ako." Matatag ang boses niya habang mabilis niyang inabot ang bote gamit ang maliit niyang mga kamay. Iwinindot niya ang takip at iniiling ng pantay-pantay. Bawat galaw niya ay sobrang bihasa na natigilan si Michael
sa pagkakaupo. Tiningnan niya ang 7 taong gulang na batang babae na kumikilos na parang isang beteranang ina. Sa mga mata niya, wala na ang walang inaalalang inosensya ng pagkabata, kundi ang mabigat na responsibilidad na napakaaga nang bumigat sa kanyang maliliit na balikat. Umiinom si Noah ng paunti-unting lagok. Dahan-dahang pumipikit ang mga mata niya habang pantay ang paghinga. Napahangin si Grace ng bahagya at maingat na inilapag ang bote. Umupo si Michael sa tabi nila. Pinapanood ang 2 batang magkadikit. Mahirap ang boses niya nang tanungin, "Matagal mo na bang inaalagaan mag-isa si kuya?" Tumango si Grace, nakatingin kay Noah pero hindi siya tinitingnan. Ganyan talaga sa bahay. Kapag hindi ko siya inaalagaan, umiiyak siya, nagugutom. Tahimik si Michael, parang may bumibigat sa dibdib niya. Sa mga sinabi ni Grace, walang reklamo, puro katotohanang matagal na niyang tinanggap. Nang pumasok si Helen bit-bit ang tray ng mainit na lugaw, kinuha ni Michael ang kutsara mula sa kanya. Sinubukan niyang pakainin si Noah, binangon ang maliit na kutsara papunta sa labi ng bata, pero pinisil ni Noah ang kanyang bibig. Lumingon siya, tapos inilabas lahat ng kinain, may natirang lugaw sa kurbata ni Michael. Sandali lang, may napaiting na tawa si Grace na hindi niya mapigilan. Maikli lang, malinaw, at puno ng buhay. Nagulat siya bigla, tapos tinakpan ang bibig gamit ang mga kamay, mga mata niya nakabuka at parang natakot, na para bang nagkamali siya ng todo. Tumingin si Michael sa kanya, at hindi na nag-isip pa, ngumiti siya. Mababang tinig niya, pero malumanay, "Pwede kang tumawa dito, walang magagalit sa'yo." Natigil si Grace, mata niya nakabuka. Siya yun ang unang beses na narinig niyang ganoon ang sinabi ng isang matanda. Kausapin siya ng malumanay at dahan-dahan niyang ibinaba ang mga kamay sa bibig at mahiyain na tumango. May kakaibang pakiramdam na sumagi sa dibdib niya, mainit at halos di makapaniwala. Napansin ito ni Michael at bumagal ang tibok ng puso niya. Sa sandaling katahimikan, na-realize niya na yung kawalang laman na sinubukan niyang punan sa trabaho sa loob ng maraming taon, ngayoy napupuno na ng 2 munting buhay na ito. Dumilim na, at nang makapahinga na ang lahat sa kanilang mga kwarto, bumalik si Michael sa kanyang study. Ang malawak na silid ay napapalibutan ng mga bookshelf, at ang madilim na kahoy na mesa ay puno ng mga hindi pa natatapos na mga files. Binuksan niya ang lampara sa mesa at umupo para maghanda na magsulat ng ilang tala tungkol sa mga pangyayari sa araw na iyon. Pero nang tiningnan niya ang kalat-kalat na mga papel, napansin niya ang isang nakatiklop na papel mula sa kwaderno na maayos na nakalagay sa gitna. Binuksan niya ito. Ang sulat ay parang isinulat ng bata, hindi pantay, pero malinaw ang bawat letra. "Dad, thank you." Natuwa si Michael, nanginig ng bahagya ang mga daliri niya, nag-ulap ang paningin niya. Sa buong mga taon, hindi niya inakala na may tatawag sa kanya na dad muli. Isang luha ang dumulas sa pisngi niya at nahulog sa manipis na papel. Kumakalat sa malabong liwanag na hindi kayang burahin ang mensahe. Umupo siya ng paatras sa kanyang upuan. Hawak ang isang kupas na litrato ng yumaong asawa niyang si Sarah sa isang kamay habang tinatakpan ng kabilang kamay ang kanyang mukha. Sa isang bulong na siya lang ang nakakarinig, bumulong siya. "Sarah, nakikita mo ba? May isa na naman akong dahilan para magpatuloy sa buhay." Maagang umaga pa lang, naroon pa rin ang hamog sa hardin sa likod ng mansyon. Dahan-dahan siyang naglakad sa bato, nadaan hawak ang tasa ng kape na hindi pa niya natitikman. Huminto siya at tumingin sa hanay ng mga ligaw na daisies. Kakatapos lang ni Helen magtanim nang bigla siyang naalala yung itsura ni Grace kahapon na nakayuko sa sulok ng kwarto. Bumukas ang kahoy na pinto ng dahan-dahan, lumabas si Grace bit-bit si Noah, yung buhok niya gulo at natatakpan ang kalahati ng mukha. Itinaas ni Michael ang kamay bilang senyales. Mababa at mabagal ang boses niya. "Grace, lumapit ka muna saglit." Natuwa si Grace. Nanginginig ang mga mata niya na may alinlangan, pero lumapit pa rin siya. Yumuko si Michael para mapantayan ang taas niya. Lumambot ang tingin niya.
Iba ang dating kumpara sa palaging seryosong mukha niya. Gusto kitang tanungin, bakit mo ako tinatawag na dad? Yumuko si Grace. Ang mga paa niya'y bahagyang nakaikot sa sahig na bato. Ang boses niya'y halos paringhig lang ng hangin. Miss na miss ko ang tatay ko. Gusto ko lang na may taong pwede tawagin ng kuya ko na tatay. Kasi kung wala, hindi niya talaga malalaman ang ibig sabihin ng salitang tatay. Mahigpit na hawak ni Michael ang tasa ng kape, nilalamon ang luha sa lalamunan. Tumingala siya sa langit na may bahagyang ulap pa. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, bumuntong hininga siya. Noon, may anak din akong babae. Nawala siya pati na ang ina niya dahil sa pagkakamali sa medikal mula noon. Isinara ko ang puso ko at inilibing ang sarili ko sa trabaho para makalimot pero hindi ko talaga magawang kalimutan. Ang kanyang pag-amin ay bumalot sa paligid ng katahimikan. Tumingin si Grace sa kanya, malapit ang mga mata niya, hindi niya lubos na naintindihan ang sakit ng mga matatanda, pero alam niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Dahan-dahan niyang inilagay ang maliit niyang kamay na ginaw ng hamog sa kamay niya. Ngayon, nandito pa rin kami, Michael. Lumingon siya sa kanya, nanginginig ang malaki niyang kamay habang nakapatong sa maliit na kamay ni Grace. Bahagyang nabawasan ang bigat sa dibdib niya, parang nakakita siya ng kaparehong sakit na nauunawaan. Sa wakas, sa sandaling iyon ay nagtagpo ang dalawang mundong dati tila napakalayo. Isang kalalakihang nasa gitnang edad na may sugat sa puso, at dalawang batang nawalan ng mga magulang. Bigla niyang naantig si Michael. Yumuko siya ng mahinahon at inangat si Noah mula sa mga bisig ni Grace. Hinawakan ng bata ang kanyang pisngi at ngumiti ng inosente, unang beses sa loob ng maraming taon. Ang ngiti ng bata ay hindi nagdulot ng sakit na alaala, kundi nagbigay ng pag-asa. Aking munting anak, mahina niyang bumulong, alam niyang hindi pa siya nauunawaan ng bata. Hindi kita hahayaan maranasan ang sakit na naranasan ko noon. Nakatayo si Grace sa tabi nila, punong-puno ng luha ang mga mata niya habang nanonood. Siya ang unang nakakita kay Noah nang ngumiti ng ganito kaliwanag mula nung nagkaapoy at unang beses niyang naramdaman na hindi na siya nagdadala ng bigat mag-isa. Puno ng tahimik na init ang hangin na binasag lang ng malayong huni ng mga ibon na umaawit. Samantala, sa ospital may isa pang usapan na nangyayari. Nakaupo si Jennifer Miller sa duty room, pagod na pagod ang mga mata niya, pero naglalagablab pa rin sa galit. May bahagyang katok sa pinto, at pumasok ang isang batang intern nurse. Ang babaeng nagngangalang Laura ay 3 buwan pa lang sa ospital. Miss Miller, narinig ko yung mga tao sa ward na sinasabi na dinala ng chairman yung 2 bata sa bahay niya. Sabi niya na medyo nag-aalangan. Bigla namang napatingin si Jennifer. Pumuti ang mukha bago naging seryoso. Pinindot niya ng mahigpit ang mesa gamit ang 2 kamay at ang boses niya ay matalim at tense. Dinala sa bahay niya? Tumango si Laura. Umatras ng kaunti na parang natakot sa tingin na iyon. Oo, narinig ko yung mga doktor na nagbubulungan tungkol doon. Siya nga, pinadala pa niya si Nurse Emily para tumulong sa pag-aalaga sa kanila. Nang mabanggit ang pangalan ni Emily, kinikilabutan ni Jennifer ang panga, nagliliyab ang mga mata niya ng galit, kinikimkim ang ngipin. Pinababa niya ang boses niya sa isang nakakatakot na bulong. Akala nila ligtas sila doon, pero hindi sila makakatakas sa kapayapaan. Yumuko si Laura at tahimik na umatras palabas ng kwarto, iniwan si Jennifer mag-isa sa madilim na opisina. Ang neon bulb ay nagbigay ng matinding liwanag sa kanyang baluktot na mukha, na nagpapakita ng nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Sa hardin ng pamilya Johnson, itinaas ni Grace ang mukha niya sa langit. Ang maliit niyang kamay ay nakahawak pa rin sa mas malaking kamay ni Michael. Sa ibang lugar, mas mahigpit na niyakap ni Jennifer ang folder sa kamay niya. Ang mga mata niya ay naging madilim habang bumulong. Babalik ko lahat at magbabayad sila sa presyo. Nang umaga sa nurses' lounge, pinuwersa ni Jennifer ang pagbukas ng pinto.
Ang matalim na tunog ng kanyang high heels na tumatama sa tile floor ay nagpatingala sa grupo ng mga kasamahan na nasa gitna ng usapan. Pinabagsak niya ang isang tambak ng mga file sa mesa. Ang mapait niyang tinig ay kumalat sa buong kwarto. Narinig niyo ba ang balita? Dinala talaga ni Mr. Johnson ang 2 ulilang yon sa bahay niya. Nakakahiya talaga sa ospital na, ginagamit lang nila yung awa niya, wala nang iba. Isang batang nurse na payat lang, si Clara Evans, ang nagsalita nang medyo nag-aatubili. Mga mahigit 1 taon pa lang siyang nagtatrabaho sa ospital. Mabait siya sa ugali at madalas natatabunan ng mga veteranong kasama niya. Tumingin si Clara sa paligid ng kinakabahan bago ibaba ang boses. Pero noong isang araw, malapit ako sa emergency room, nakita ko yung batang lalaki na sobrang lagnat, halos hindi na makahinga. Si Mr. Johnson yung nagdala sa kanya papasok. Kung wala siya, kumislap ang mga mata ni Jennifer. Tinakpan ang kanyang salita ng matalim na tono. Huwag kang magbukas ng bibig. Baguhan ka pa para maintindihan to. Huwag kang makialam sa mga bagay na wala kang alam. Alam ng lahat na pabigat lang sila. Mamaya-maya, pagsisisihan niya to. Ibaba ni Clara ang ulo, pinipisil ang hawak sa tasa ng kape. Sa loob niya may tahimik na pag-aalab ng pagtutol, pero hindi siya nangahas magsalita pa. Sa parehong sandali, sa isang sira-sirang bar sa gilid ng bayan, nakaupo si Richard na nakayuko sa isang kupas na kahoy na upuan. Sa harap niya, may kalahating bote ng whiskey na halos ubos na, amoy alkohol na halos sumama sa maingay na usapan ng mga kasama niyang lasing. Napungay si Richard, pamumula ng mga mata niya habang nakatitig ng matindi. Yung si Johnson yon, ninakaw niya yung pinagkukunan ko ng benepisyo. Kailangan bumalik yung mga bata sa akin kahit anong gawin ko. Isang matipuno at may makapal na balbas na lalaki, matagal nang kasama ni Richard sa pag-inom. Ang si Mark Oil ay nagtawa ng may pang-aasar at sinampal siya sa balikat. Bumalik ka para maubos mo naman ulit yung pera nila sa alak. Sa totoo lang, kung gusto ni Johnson silang panatilihin, hindi kita nakikitang may tsansa. Pinagsalpok ni Richard ang baso niya sa mesa, tumulo ang whiskey sa gilid. Hindi dugo ko yan. Nasa akin ang batas. Ihahatak ko sila pabalik at walang makakapigil sa akin. Napatawa ang grupo, pero sa mga mata ni Richard, may nagliliyab na delikadong ningning. Nang hapon na yon, sa isang maluwang na opisina, nakaupo si Michael sa likod ng mesa niya. Inilapag ni William ang isang makapal na sobre sa harap niya. Binuksan ni Michael ito at lumalim ang kanyang ekspresyon habang binabasa ang petisyon na pinirmahan ng grupo ng mga empleyado ng ospital. Pinangunahan ni Jennifer, inakusahan siya ng pagmamalabis sa kapangyarihan sa pagdala ng mga ulila sa kanyang bahay. Sinasabing nilalabag nito ang mga propesyonal na pamantayan at nasisira ang reputasyon ng ospital. Inilapag ni Michael ang mga papeles, magkadikit ang mga kamay niya, ramdam ang hindi mapakali sa loob. Sa loob ng maraming taon, siya ang nagdedesisyon, matatag at walang duda. Hindi kailanman kinwestiyon ang kanyang integridad. Pero ngayon, dahil sa 2 batang iyon, napipilitan siyang harapin ang oposisyon mula mismo sa institusyong siya mismo ang nagtayo. Biglang bumukas ang pinto. Sumilip si Grace hawak ang kamay ni Noah habang dahan-dahan itong sumusunod sa kanya. Tumingala ang malalaking kayumangging mga mata ng maliit na batang babae sa kanyang tatay, halatang nag-aalala ng makita ang tensyon sa mukha nito. Tatay, anong nangyayari? Sila ba, sinusubukan nila tayong paghiwalayin ulit? Sinubukan ni Michael na itago ang kanyang nararamdaman, pero tila tumagos ang taimtim na tingin ni Grace sa bawat depensa niya. Bahagyang tumango siya at humigpit ang boses. May ayaw na magkayakap tayo. Sinusubukan nila tayong pigilan. Lumapit si Grace at niyakap ng mahigpit ang maliit niyang kamay sa kamay ni Michael. Mas mainit at mas determinado kaysa sa kayang ipahayag ng salita. Naniniwala ako sa iyo, tatay. Huwag mo kaming iwan. Hanggat nandito ka,
Wala kaming kinatatakutan. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang kamay niya, tumitig sa mga matatag na mga mata. Unti-unting nawala ang nerbiyos sa dibdib niya, napalitan ng tahimik na lakas. Nang gabing iyon, kumatok ang tagahatid ng sulat sa pinto ng mansyon. Sa kanyang mesa, binuksan ni Michael ang sobre na galing sa hospital board. May pulang selyo ang sulat. Tinawag si Ginoong Michael Johnson para magharap sa hospital board. Sa susunod na linggo, para sagutin ang reklamo, tahimik siyang umupo, hawak ng mahigpit ang sulat. Alam niyang ngayon pa lang talaga magsisimula ang totoong laban. Dumilim na sa mansyon, ang ilaw sa study ni Michael ay patuloy na nagniningning. Tambak ang mga dokumento sa mesa. Tinanggal niya ang kanyang salamin, pinisil ng mahigpit ang kanyang mga templo, pagod na ang mga mata niya. Nasa kamay niya ang draft ng depensa. Bawat pangungusap ay tuyo at stiff. Pero wala sa mga ito ang sapat na lakas para protektahan ang tunay na gusto niyang ipaglaban. Ang dalawang bata. Bahagyang bumukas ang pinto, pumasok si Grace. Tahimik ang kanyang mga paa na nakapak sa karpet nang bitbit niya ang gusot na papel. Lumapit siya sa mesa at inilagay ito sa harap niya. Ang sulat kamay ay baliku-balik at hindi pantay, pero malinaw ang bawat salita. Tatay, magiging mabait ako, huwag mo kaming hayaang tanggalin sa amin. Natigilan si Michael. Tumingala siya at tumingin sa kayumangging mga mata ni Grace, nanginginig pero matatag. Kumulob ang kanyang puso. Nanginig ang kanyang malalaking kamay nang ipahinga niya ito sa balikat ni Grace. Hindi niya mapigilan ang sarili, niyakap niya si Grace. Walang sino man ang aalisin ka sa akin, naririnig mo ba? Pangako ko sa'yo. Dumampi si Grace ng mukha sa dibdib ni Noah at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang balikat ng isang matanda ay hindi na dapat katakutan, kundi isang lugar na tunay na mapagtataguan. May narinig na paus-ayos mula sa pintuan. Nasa mga bisig ni Emily si Noah, namumula ang mga pisngi niya, kumikislap ang mga mata. Ang maliit na bata ay bumubulong ng ilang tunog, tapos bigla, malinaw na malinaw niyang sinabi, "Dada!" Parang huminto ang buong kwarto. Itinaas ni Michael ang ulo, lumaki ang mga mata niya, nanginginig ang mga gilid ng bibig, at isang luha ang dumulas pababa sa kanyang pisngi, nahulog sa buhok ni Grace. Bigla siyang tumayo, nilakad niya ng mabilis at maingat na kinuha si Noah mula sa mga bisig ni Emily. "Tinawag mo ba akong mabait na bata?" Tumawa ng malakas si Noah, ang maliit niyang kamay ay hinaplos ang pisngi ni Michael. Pinisil ni Michael ang mukha niya sa malambot na buhok ng bata, nilalanghap ang mahina na amoy ng gatas. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong kahinaan sa buong buhay niya. Tahimik na nakatayo si Emily, ang ngiti niya ay banayad, saka siya nagsalita ng malumanay pero matatag, "Ginoong Johnson, minsan ang isang salita mula sa bata ay mas malakas kaysa sa libong argumento. Maaring pagdudahan ka ng iba, pero walang makakapag-deny sa katotohanan ito. Kailangan ka ng mga bata." Lumingon si Michael sa kanya, dahan-dahang tumango, at may bagong ningning ng paninindigan sa kanyang mga mata. Kinabukasan sa opisina, may dumating na lalaki na naka-gray na suit. Ang pangalan niya ay Arthur Blake, isang legal advisor na matagal ng katrabaho ni Michael. Payat pero matatag si Arthur, matalim ang mga mata sa likod ng bilog na salamin. Inilagay niya ang isang folder sa mesa at nagsalita ng kalmado. "Michael, nireview ko na yung buong reklamo na isinampa ni Jennifer Miller. Wala silang matibay na ebidensya. Ang tanging meron sila ay yung pag-uwi mo ng 2 bata sa bahay. Pero tatanungin ka ng board ng ospital ng matindi, kailangan handa ka hindi lang sa mga argumento, kundi pati sa puso mo." Nilabas ni Michael ang malalim na buntong hininga at umupo ng nakasandal sa upuan. "Arthur, hinarap ko na ang daan-daang meeting, libu-libong deal, pero ngayon, mas natatakot ako kaysa dati. Hindi ako natatakot na mawalan ng posisyon, kundi natatakot akong mawala ang pamilya, nakakabalik ko lang." Ngumiti ng mahinahon si Arthur, matatag at mainit ang boses. "Hayaan mo ako ang bahala sa mga salita. Ang kailangan mo lang tandaan ay ito, kapag tinitigan mo ang mga mata ng board.
Hayaan mo silang makita ang totoo. Hindi ka isang lalaking nananamantala ng kapangyarihan, kundi isang ama na kumakapit sa kanyang pangalawang pagkakataon. Nang hapon na yon, nakaupo si Michael sa sala kasama sina Grace at Noah. Nakasandal si Grace sa kanya habang hawak-hawak ang isang lumang aklat pambata, dahan-dahang binabasa para sa kanyang nakababatang kapatid. Palaging sumasagot si Noah sa bawat linya, pinatawa si Michael ng mahina. Sa sandaling yon, parang nawala lahat ng alalahanin niya. Tinitingnan ang dalawang bata, bumulong siya sa sarili. Sa pagkakataong ito, hindi ko na muling mawawala ang pamilya ko. Isang linggo pagkatapos noon, ginanap ang espesyal na pagdinig. Pumasok si Michael sa auditorium ng ospital na matangkad at kalmado, matatag ang kanyang mga mata. Kasama niya si Arthur na mahigpit ang hawak sa makapal na file. Tahimik na sumunod si Emily, isang tahimik na saksi. Sa harapan, nakaupo ang mga miyembro ng board sa isang hanay, seryoso ang mga mukha nila. Sa kabila ng daan, lumabas si Jennifer na naka-sharp na suit. Ang mga labi niya ay pininturahan ng malalim na pula. Tumayo siya. Malamig ang tingin na parang talim ng kutsilyo. Sumigaw ang isa sa mga miyembro ng board, "Kung walang matibay na ebidensya, dapat isuko ni Ginoong Johnson ang kustodiya ng dalawang batang ito. Iyan ang batas at dapat nating sundin ito." Puno ng bulong-bulungan ang bulwagan. Pinilas ni Michael ang kamay niya, pero sa isip niya, umuulit ang boses ni Grace mula kagabi. "Pakiusap, huwag mo silang hayaang dalhin kami." Huminga siya ng malalim at tumayo. Hindi na siya yung malamig na chairman, kundi isang tatay na handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Nang humina ang mga sinabi ni Jennifer, lahat ng mata ay nakatuon na kay Michael. Pinatuktok ng chairman ang martilyo at malakas niyang sinabi, "Ginoong Johnson, ikaw na ang magsalita." Bigat ng hangin sa paligid at tila huminto ang lahat ng hininga sa loob ng kwarto. Habang hinihintay ang sagot niya, tumunog ang kahoy na martilyo at biglang nanahimik ang buong kwarto. Nakatayo si Michael sa ilalim ng titig ng maraming mata, habang sa likod niya ay bahagyang kumindat si Arthur na parang sinasabi, "Tumayo ka ng matatag." Nakaupo naman si Jennifer sa tapat niya, nakatawid ang mga braso at nakaumid ang labi sa malamig ng ngiti. Tumayo ang isang matandang doktor na may buhok na may puting hibla at kalmadong kilos. Siya si Dr. Robert Hughes na nagtatrabaho sa ospital ng mahigit 30 taon at kilala sa kanyang katapatan at pagiging patas. Inilapag niya ang kanyang salamin sa mesa. Malakas at umaalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bulwagan. "Mga miyembro ng board, hindi na ako pwedeng manahimik. Nakita ko mismo noong araw na iyon na si Miss Miller ang nagtulak sa maliit na bata." Nanginig ang bata habang hawak-hawak ang may lagnat na kapatid na lalaki, pero hindi siya pinansin ni Miss Miller, pati na mga salita ng insulto ay ibinato pa. Puno ng bulong-bulungan ang buong kwarto. Napangiti si Jennifer, muntik nang mabago ang itsura niya saglit. Sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo ang isang babae mula sa likurang hanay. Nakasuot siya ng simpleng damit at mahigpit niyang hawak ang isang lumang bag. Nanginginig pero matatag ang boses niya, siya si Maria Lopez, ina ng isang batang dumaan sa mahabang pagpapagaling sa ospital. May luha sa mga mata, sinabi niya, "Halos mamatay ang anak ko dahil sa matinding lagnat. Malinaw ko pa yang alaala." Hindi siya pinansin ni Miss Miller, sabi niya, "Kailangang maghintay na lang sa susunod na shift." Hindi ko makakalimutan ang tingin niyang walang pakialam. Kung hindi nalaman ng ibang doktor agad, noong araw na yon, mawawala na ang anak ko. Tumagos ang mga salita niya sa makapal na hangin na parang isang talim. Nagsimulang magbulungan ang mga kasapi ng board sa kanilang mga sarili. May ilan na umiling ng dismaya. Biglang tumayo si Jennifer, maputla ang mukha tapos namula, ang boses niya mataas at nangangatog. "Lahat ng totoo. Binayaran sila ni Johnson, isang patibong to para maprotektahan siya." Parang isang dakot putik ang kanyang paratang, pero walang kumuha. Sa halip, maraming mga mata ang lumihis, hindi na interesado maniwala sa sinabi niya.
Huminga ng malalim si Michael at lumapit sa mesa ng longboard. Hindi siya sumagot ng galit, sa halip, tahimik niyang inilapag ang maayos na tiniklop na papel sa harap nila. Mababa pero matatag ang kanyang boses. Wala na akong masyadong ipagtalo, ito na lang ang patunay na kailangan ko. Naniniwala pa rin ang bata na ako ang ama niya kahit ano pang mga tsismis ang lumalabas. Unfold niya yung papel, sa medyo nanginginig at di pantay na sulat, kitang-kita yung mga salita ni Grace. Dad, magiging mabait ako. Please huwag niyo kaming ipaalis. Biglang natahimik ang kwarto, may ilang board members na ibinaba ang ulo. Pumikit si Dr. Hughes, para bang tinatanggap ang nararamdaman. Pinunasan ni Maria ang luha habang nakatingin kay Michael na may malalim na awa. Nakaupo si Grace sa likod na upuan. Mahigpit niyang hinawak ang maliliit niyang kamay, nang itaas ang papel, bigla siyang umiyak at tumakbo palapit. Walang huminto sa kanya. Yumakap siya kay Michael, basa ang mukha sa luha habang humahagulhol. Tatay, ligtas na tayo ngayon, di ba? Yumuko si Michael, niyakap siya ng mahigpit kasama si Noah na nakayakap pa rin kay Emily. Unggol ang boses niya. Tama yan anak, mula ngayon walang makakahiwalay sa atin muli. Tumayo ang chairman ng board at 3 beses pinatamaan ang martilyo, mariin ang kanyang boses na umaling-awngaw. Matapos suriin ang mga pahayag ng mga saksi at ebidensya, napagpasyahan ng board na agad tanggalin si Jennifer Miller at magsisimula ng investigasyon tungkol sa kanyang kapabayaan sa mga pasyente at paglabag sa propesyonal na etika. Para naman kay Ginoong Richard Brown, ipinapakita ng mga impormasyon ang mga palatandaan ng welfare fraud kaya nirekomenda ng board na magsimula ang mga awtoridad ng formal na investigasyon. Nag-alsa ang mga bulungan sa silid, pero ngayon ay may kasamang pag-iling ng pagkakasundo. Si Jennifer Stagg, na pilit kinokontrol ang emosyon, ay sumigaw ng napakataas ang boses na yumanig sa paligid. Hindi nyo to pagsisisihan lahat kayo, bawat isa sa inyo ay magbabayad, pero wala na talagang nakinig. Lumakad papunta ang 2 security guard at sinamahan siya palabas ng bulwagan. Iniangat ni Michael si Noah sa kanyang mga bisig, habang mahigpit pa rin hawak ang kamay ni Grace. Nagliliyab ang determinasyon sa kanyang mga mata, pero may halong ginhawa na hindi niya naramdaman dati. Alam niyang tapos na ang unang laban at naprotektahan niya ang maliit na pamilyang nagsisimula palang mabuo. Lumabas si Jennifer sa silid ng pagdinig, namumula ang mga mata, at nakatungtong ng mahigpit ang mga labi. Bumaling siya pabalik, galit na galit ang mukha niya. Akala mo nanalo ka na? Bababalik ako at pagbalik ko, magbabayad kayo lahat. Pumasara ang pinto ng conference room sa likod ni Jennifer, iniwan ang mahabang katahimikan. Dinala ni Michael si Noah palabas, hawak pa rin ng maliit na kamay ni Grace ang kamay niya. Naglakad sila sa maliwanag na pasilyo na para bang iniwan nila ang isang madilim na bahagi ng kwento. Ilang linggo pagkatapos, sa malawak na lupa na dati ay pag-aari ng isang abandonadong ospital, may bagong karatula na nakasabit, Bright Hope Foundation. Nakatayo si Michael sa harap ng gusali. Puno ng determinasyon ang mga mata niya. Hindi lang niya gustong protektahan ang 2 bata, gusto niyang yakapin ang marami pang buhay na katulad nila. Lumapit si Emily Carter na nakasimple na blouse at may dalang tambak ng mga plano sa kamay. Ngumiti siya ng banayad. Ginoong Johnson, naayos ko na ang listahan ng mga ulilang nangangailangan ng tulong. Pwede na tayo magsimula sa susunod na linggo. Bahagyang tumango si Michael, mas malumanay ang boses kaysa dati. Mula ngayon, tawagin niyo na lang akong Michael. Hindi ito isang boardroom, ito ang lugar kung saan nagsisimula ang pag-asa. Biglang natigilan si Emily, pero ngumiti siya ng maliwanag. Unang beses niyang nakita na yung dati niyang malayong chairman, hindi na nakamaskara ng pagiging malamig. Sa araw ng pagbubukas, dinala ang mga bata mula sa iba't ibang ampunan sa foundation. Nakayuko si Grace sa may bakuran, hawak-hawak si Noah sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng tawanan, ramdam pa rin niyang kakaiba siya doon. Lumapit sa kanya ang isang batang kulot ang buhok, halos kapareho ng edad niya.
Ang pangalan niya ay Ethan Miller, isang masiglang bata mula sa kalapit na ampunan. Malaki ang ngiti niya at inabot ang kamay niya kay Grace. Hi, ako si Ethan. Swerte mo talaga, meron kang Daddy Johnson. Napula ang pisngi ni Grace at ibinaba niya ang ulo habang bumubulong. Oo, pero dati takot akong mawala lahat. Tinalikuran ni Ethan ang ulo niya, kumikislap ang mga mata niya sa pag-unawa. Hindi na siya nagtanong pa, niyakap lang ng marahan ang kamay ni Grace. Sa simpleng sandaling yon, naramdaman ni Grace na hindi na siya nag-iisa. Mula sa malayo, pinanood ni Michael, lumambot ang tingin niya nang makita si Grace na unti-unting nakikipag-ugnayan. Nakaipit ang mga kamay niya sa likod, dahan-dahan siyang naglakad sa hardin. Naging isang palaruan ang lugar kung saan tumatakbo at naglalaro ang mga bata. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw. Bigla siyang nakaramdam ng gaan sa puso na parang nalinis na ang isang bahagi nito. Samantala, sa isang malayong bayan, mabagal na hinahatak ni Richard ang mga paa niya sa maalikabok na mga kalye. Hindi na maayos ang kanyang balbas, gusot ang mga damit, at nawala na ang dating mayabang niyang dating. Tinalikuran siya ng mga kaibigan at hindi na rin pinapayagan ng bar na mag-utang siya. Ang natira kay Richard ay ang kawalan at ang matinding uhaw sa alak na nagpapahirap sa kanya bawat oras. Iba naman ang kapalaran ni Jennifer. Umalis siya sa ospital na parang kahiya-hiya. Iniiwasan siya ng dati niyang mga katrabaho. Bumulong ang mga kapitbahay sa likod niya. Puno ng pang-aalipusta at mapanirang usapan ang bawat hakbang niya. Ang maluwang na bahay ay naging malamig at nag-iisang hawla. Sumisigaw si Jennifer sa dilim pero wala nang sumasagot. Isang buwan ang lumipas, nagdaos ang Bright Hope Foundation ng kanilang kauna-unahang Children's Festival. Puno ng lobo, cake, at musika ang malawak na bakuran. Nakasuot si Grace ng light blue na damit na inihanda ni Helen para sa kanya at si Noah ay naglalakad na katabi ni Michael. Habang dahan-dahang naglalakad papunta sa maliit na entablado ng panahon na para putulin ang laso, lumakad si Michael. Handa na siyang magsalita pero biglang hinawakan ng maliit na kamay ni Grace ang kanya. Huminga siya ng malalim, humarap sa tao, at tumunog ng malinaw ang kanyang boses. Daddy. Yung tunog na yon ay umalingaw-ngaw, winasak lahat ng hadlang. Biglang tumahimik ang buong tao sandali. Tapos sumabog sa malakas na palakpakan. Ngumiti si Emily, umihip si Ethan bilang suporta, habang si Noah ay nagkakalituhan at tinatawag ang dada. Hindi na napigilan ni Michael ang kanyang emosyon. Tumulo ang luha sa kanyang mukha habang niyayakap niya ang dalawang bata. Ramdam ang bigat ng mga daan-daang matang nakatingin sa kanila. Sa sandaling iyon, alam niyang walang board o paratang ang makakapaghati sa kanila muli. Natagpuan na niya talaga ang kanyang pamilya. Sa gitna ng malakas na palakpakan, yumuko si Michael at mahina niyang bumulong sa tenga ni Grace. Bukas, opisyal kitang bibigyan ng pamilya. Kumislap ang mga mata ni Grace at ang nanginginig niyang mga labi ay ngumiti ng maliwanag. Kinabukasan pagkatapos ng pista, sumilip ang unang sikat ng araw sa likod ng kurtina. Pumasok sila sa sala ng mansyon habang inaayos ni Michael ang kanyang kurbata. May hawak na makapal na tambak ng mga dokumento. Nakayakap ng mahigpit si Grace sa kanyang kamay, nakasuot ng mapusyaw na pink na damit, habang si Noah ay yabang na yabang sa mga bisig ni Emily. Huminto ang kotse sa harap ng family court ng lungsod. At kung makakita kayo ng isang mahina at nagmamakaawa ng tulong, tatakbo ba kayo o aabot ba kayo ng kamay? Kahit maliit na gawa natin, pwedeng maging apoy ng pag-asa para sa iba tulad ni Michael. Minsan, isang simpleng desisyon sa malamig na gabi ang kayang iligtas ang buong pamilya. Gusto ko rin marinig mula sa inyo, mga mahal kong tagapanood ng Story for Heart. Kumusta kayo ngayon? May nais ba kayong ibahagi sa puso ninyo? Totoong nagmamalasakit ako sa bawat isa sa inyo dahil alam kong bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kwento. Iwanan niyo ako ng komento para ibahagi ang inyong saloobin tungkol sa kwentong ito. Naniniwala ba kayo na kayang baguhin ng kabutihan ang kapalaran ng isang tao? Naranasan mo na ba
O nakita mo ba yung maliit na himala sa buhay mo? Salamat sa pagtuloy hanggang dulo kasama ko. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share para mas marami pang tao ang makaramdam ng init ng kwento para sa puso. Kita-kits tayo sa susunod na nakakaantig na kwento. At tandaan, basta magtanim tayo ng butil ng kabutihan, darating din ang panahon na tutubo ito at magdadala ng mga himala sa buhay natin.